So, dahil nga parang may mga aning ang mga may aning baga, I don't know, nagsasabi ba sila ng totoo? Or bangag ba sila? Or nagpupulburon din ba sila? Bakit parang wala sa hulog ang kanilang mga pinagsasabi? Pero alam niyo mga ate at kuya, mukhang may maliligwak, mukhang may magugurgur na naman. Magugurgur talaga 'to. Masisipa ito sa pakiramdam ko. Kasi, I don't know, maybe he's telling the truth. And then sometimes parang wala rin naman siya sa hulog. Ano ba 'tong mga inupong magagaling? Again po, sabi nila ha, ang kahirapan sa Pilipinas bumaba ng 15.5%. So, ibig sabihin umuunlad ang mga Pilipino kasi 'di ba kung nababawasan ng mahihirap, merong yumayaman kaya ka nga hindi considered mahirap na eh. Ibig sabihin nagta-transition ka na from the grassroots papunta ka na sa middle class. Aba Diyos ko, may consider niyo ba ang sarili niyong middle class kung hindi kayo kumikita ng 50,000 sa buwan? I don't think so. Kung ikaw padre di pamilya, haligi ng tahanan, even ilaw ng tahanan, kung ikaw nagtatrabaho, kung hindi ka kumikita ng 40,000, 50,000 sa buwan, tingin ko hindi ka middle class. Kung may pag-aaralin ka, nangungupahan ka, nagko-commute ka, 'di ba? Hindi ka pa mako-consider na middle class, mga at kuya. Kung hindi ka nga business owner, baka hindi ka middle class. Kung empleyado ka, baka depende na lang sa trabaho mo. Pero kung nasa probinsya ka at kumikita ka lang ng mga 7,000 hanggang 9,000, Diyos ko po, para ka pa rin grassroots. Ano maiipon mo? Kailan ka magiging milyonaryo? Kailan ka makakaangat sa buhay? At baka mamaya dumating na tayo sa punto na sa pagkamahal-mahal ng mga bilihin, ang milyon mo ay parang maliit na rin ang value. Right? O 'di ba yung Korea naman, ang Korean won 'di ba malaki, ang laki ng Korean won 'di ba? Pero 'pag kinonvert sa peso maliit lang, may mga ganyang currencies eh. Milyonaryo ka halimbawa sa Korea ng kanilang Korean won, pag-uwi mo sa Pilipinas 8,000s lang pala ang value nun. Baka ganyan mangyari sa pera natin balang araw. Pero despite that, nakakabog pa rin tayo ng economy ng South Korea. Alam mo nagpapahirap sa atin mga ate at kuya, feeling ko mga ano eh, itong corruption lang yan. Corruption yan. Lahat ng problema natin nag-uugat sa corruption. Yan yun. Hindi sa katamaran natin, kaya ang mga Pilipino pa ba ang tamad? Mas masipag naman tayo kaysa sa ibang lahi, 'di ba? So, huwag nilang isusumbat sa atin 'yan. Itong mga nakaupo ngayon parang mga wala talagang gagawing tama. Well, magsama-sama na sila pero sa tingin ko may magugurgur na naman itong babaeng nyahas sa isa sa mga nadudulas nilang mga inappoint. Sabi nga nila mag-a-appoint sila ng magagaling, eh bakit ganito ang mga pinagsasasabi? Oh, here's one. Yung humarap sa Senado na ano na what's NEDA nga? Development Authority itong NEDA eh. NEDA. National Economic Development Authority ba to? Teka, open ko lang yung meaning ha. NEDA Secretary Antonio Balisacan, yung kanina nagsabi na kapag kumain ka ng 21 pesos and 33 cents ay hindi ka na mahirap. Ano ba yun? Bangag ba siya? Parang kung ano-ano pinagsasabi ng taong to, mukhang maliligwak to sa banga ah. Teka lang, hanapin natin ang meaning ng NEDA. Ayun nga, tama ko. National Economic Development Authority ang ibig sabihin ng NEDA. Itong mga appointed ni Kuting parang hindi naman magagaling, ano? O NEDA, Balisakan. Hanap ako ng picture lang mga dad kuya para makita kong pagmumukha. Para aware tayo or familiar. Yan pala si Balisakon. Murag isdang tambasakon. Nakakita, nakahuli. Ang isag ang sapa-sapa. Ay, tama ba yung kinanta? Ang kita'y baligya, tambasakon. May ganun kanta. Pinatalo sa sakla, sabi, all. Teka lang. Asaan na si Balisakang Inamels? Si Balisakang Inamoy-amoy. Ng isdang balisakan, gibaligya sa tindahang guba. Ano ba yun? Nawala na sa tono. Di ba may ganun kanta? Sa'yo pala si Balisakan, sabi ni Kuti, mag-uupo siya na alam mo, Balisakan, mukhang magugurgur ka. Mukhang maliligwak ka sa banga. Sari-sari mo nga sinasabi mo eh. O, Diyos ko po, nakakaya itong mga ina-appoint ni Kuting. Pero teka muna.
Ito nga po sa post ni ito sinabi ni Balisacan, patungkol to sa ano sa flood control, I think, no? Yeah, flood control. Na-booking si Kuting dito. Ba't mo bino-booking, Balisacan? Siguro nga dahil na-conquer ng Senado, kaya wala siyang choice kundi umamin. Ano ba yung inamin ni Balisacan, mga ate at kuya? So, basahin ko lang ha. NEDA Secretary Arsenio pala, Antonio sinabi ko. Arsenio, ako pati pangalan, parang nakakalaso, no? Arsenic. Is arsenic toxic? Is it a gas? I forgot na the chemistry subject that I had, that I have had in college, no? Parang arsenic, parang nakakalasong gas yan eh. Sa periodic table of elements, no, sa chemistry. Arsenio Balisacang Guba sa Talipapa admitted in the Senate that the Marcos administration has not yet approved a large flood control project despite the billions spent by the government every year for its feasibility study. Oh my God. Pinag-aaralan pa lang, billion-billion na ang ginastos. Magkano budget nila? 500 billion daw, di ba? 500 billion sa flood control projects, plural. Yung 500 billion ay 365 days in a year eh. So mahigit 1 billion, calculator tayo. Mahigit 1 billion pala. Okay, 500 billion, no? Again, 500 billion ang budget ng Pilipinas para sa baha. Hatiin natin ang 500 billion sa 365 na araw sa isang taon. Mahigit 1 billion. 1.369 billion per day. Billion-billion ang gastos eh. 500 billion sa buong taon ang budget sa flood control eh. At ibig sabihin, bawat araw, kahit na tag-init, merong nagagastos ang Pilipinas na 1.369 billion pesos. So, 1 billion, 1.4 nga kung i-round off natin mga kuya. 1.4 billion araw-araw para sa baha. Eh, kailan lang naman nagkakaroon ng tagbaha, di ba? Panahon ng tag-ulan, rainy seasons, usually May or June. And then November, December, may mga bagyo. Ay kung i-divide mo yung 500 billion nilang binabudget, para lang pala yun sa feasibility study. Pinag-aaralan pa lang kung paano kukontrolin ang baha sa Pilipinas. Hindi. Kuting gala ka ng gala. Yung flood control ng Japan, ang bongga-bongga. Hindi mo aralin yun, hindi mo alamin, hindi mo isang phone call mo lang ibang leaders, bakit kayo hindi kayo binabaha? Ba't ang bongga-bongga dyan? O, even yung the Netherlands, hinaharang nila yung dagat nila, yung ibang parts ng Netherlands, lubog, below sea level yung ibang lugar dyan. Nakapag binuksan mo yung mga, ang tawag yung mga breakwater nila, ay babahain yung parts ng Netherlands na yan, lubog sa baha yan. Di ba yung iba, kiniklaim nila yung ganyan eh, kiniklaim nila yung lupa, nire-reclaim, tinatambakan, kung hindi tambakan, babakuran yung dagat para hindi pumasok yung tubig dagat. Magkaroon lang sila ng dagdag na landmass para sa kanilang population. O, billion-billion ginagastos. Wala naman daw palang inaprubahan na malaking flood control projects. Ikaw Balisacan kung ano-ano ang mga sinasabi mo. Ang sabi ni Kuting, kaya bumaha ay nabangga ng barko. Pero 5,500 flood control projects daw ang na-accomplish niya sa kanyang 2 years eh. 2 years sa Kuting mahigit. Nakapagpagawa na daw siya ng 5,500. So, ang tanong ng taong bayan, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Balisacan o si Kuting? 'Di ba? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? So, kung ikaw nagsasabi, Balisacan, inamin sa Senado, na corner nga kasi kaya siguro nadulas, inamin sa Senado ni Balisacan na wala pang aprobado na malaking flood control project ang Marcos administration sa kabila ng bilyon-bilyong ginagastos ng gobyerno kada taon para sa feasibility study nito. Diyos ko po, pinag-aaralan pa lang. Pero bilyon-bilyon ang ginagastos. Hindi pa tayo pupunta ng EDSA, mga ate at kuya, nagtatanong lang naman. Nasasayang ang pera natin. Gumastos na kayo, pinag-aaralan nyo pa lang ginagastos. Paano pa pag ginawa nyo na? Umubos na kayo ng 500 billion sa flood control projects, feasibility studies pa lang.
1.4 billion, anong kinakain nyo? Ginto tuwing may feasibility studies kayo, tuwing magko-conference kayo, tuwing magdi-discuss kayo, mag-uusap kayo, anong klaseng flood control lang gagawin natin? Maghuhukay ba tayo? Haharangin ba natin ang dagat? Magde-dredging? Ano ba? O may siphoning system baga, may sisip-sip baga ng tubig na ito, palalalimin baga yung mga creek at mga kailog-ilogan, pati yung lawa na yan ng Laguna or Taal or kung saan man. Palaalalimin ba natin para pag bumaba ay doon ang diretsyon ng tubig or what? Or magagawa ba tayo ng pagkalaki-laking tawag dyan, passageway or whatever mula sa lawa ng Laguna papunta ng Manila Bay para kapag napuno ang lawa ng Laguna ng ulan, aagos sa Manila Bay. Ano baga? Pinag-aaralan nyo pa lang, bilyon na naubos nyo. Paano na lang kung ginagawa nyo? Baka trilyon-trilyon na. At kailan nyo sisimulan? Wala pa pala kayong nasisimulan. Kaya nga bumaha nung nakaraan. Kinarma si Kuting, damay tayong lahat. Pinakita ng kalikasan na nagsisinungaling ang presidente at ngayon nagsasabi si Balisacan doon sa Senado. Wala pang flood control projects. Wala pa. Inamin niya sa Senado, wala pa. Ano sinasabi ni Kuting na may nabanggang flood control projects? Ano yun, yung barkong bumangga? Ghost ship? O kaya yung binanggang tulay or flood control? Di ba nag-interview si Kuting, kaya grabe daw ang baha kasi nabangga yung kanilang flood control project. Akala ko 5,000 ang flood control. Yung isa lang nabangga, bumaha ang Pilipinas. Sa tingin ko magugurgur itong si Balisacan. Ikaw Balisacan, kung hindi ka makasagot ng kung ang mga sagot mo ay kontra sa Pangulo, ready ka bang masipa? Mag-aantay ka bang masipa o magre-resign ka na? Kasi yung pinagtatanggol mong gobyerno parang nagsisinungaling tapos inaamin mo na wala naman pala talaga. Ingat ka sa mga sinasabi mo. Sasabihin mo pag may 21 pesos ang Pilipino sa isang kainan, mayaman na ang Pilipino. Kapag may 64 pesos sa isang araw na budget ang isang tao, mayaman na siyang maituturing, hindi na siya patay gutom. Tapos ngayon, bigla mong ibubuking si Kuting na, wala naman pala talagang mega flood control project. Wala talaga. Sabi ni Kuting, 5,000. So, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Sa tingin namin, ikaw ang nagsasabi ng totoo, kaya bumaha. Kaya ready ka bang maligwak? Ano sa tingin yung mga tat kuya? Magugurgur ba yan o magre-resign? Madadagdagan na naman ang matatanggal sa gobyerno ni Kuting? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.